Hello kaibigan, so hindi ba mag-open yung GCash app mo kahit in-uninstall mo na, then tinry mo na din kung updated ba, chinek mo na sa yung Play Store or App Store, pero wala pa rin, nagka-crash pa rin yung app. Kapag ganyan, hindi natin ma-open yung ating app at hindi tayo makakapagsabit ng ticket sa loob ng GCash, ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa may Chrome. Nandito tayo magsasabit ng ticket para ma-address agad issue. Pero pwede nyo din i-try munang i-search kung meron bang problem yung GCash, okay? Kasi nag-update naman sila sa kanilang mga social media. Anyway, so dito, search lang natin yung Sabit ticket. Sabit. Wait lang, nahihirapan akong kontrolin yung aking mouse. There you go, Sabit ticket GCash. And make sure na yung mga pinupuntahan yung link ay tama. So, for example, ito makikita nyo, HTTP nito ay merong S. Okay, yung iba kasi gumagamit sila or kumokopya sila ng website. So, akala mo yun yung original website ng GCash pero hindi naman. Anyway, so tap na natin itong GCash Help Center. And dito, punta tayo dito sa may 3 dash. Dito sa may 3 dash, tap natin yung Contact Us. Then, dito sa may lower part, itong Chat with Gigi, tap natin. Then, after ni Gigi, i-greet tayo. Mag-type tayo dito ng Sabit ticket. So, now, kapag na-type na natin dito yung Sabit ticket, isend natin dito. Tap natin yung send. And kailangan nakahanda rin i-screenshot nyo. Or, dahil nga hindi natin ma-open yung ating GCash app, ang gagawin nyo na lang, punta kayo sa settings ng inyong mobile. Punta kayo sa settings ng inyong device, tapos kailangan makita doon yung number nyo na nakaregister doon sa inyong account. Tapos screenshot nyo lang, yun yung kakailanganin natin na isi-send kay GCash dito sa may submission ng ticket. So tap na natin dito yung submit a ticket para ma-open natin. And ito yung mga kailangan natin i-input. So yung ating email address, yung ating registered full name, and syempre yung ating mobile number. Then, dito, makikita niyo yung box na additional information. So, mag-a-add lang kayo. Pwede rin naman na Tagalog yan. Then, dito nga, yung add file or drop files. Dito natin i-upload yung screenshot ng ating settings kung saan makikita nga yung ating registered number dun sa ating GCash account. So, para meron lang tayong katibayan na sa atin talaga yung account. So, dito, hanap na tayo dito ng concern. So, dito sa may concern category, dito na natin hahanapin yung makakapag-describe ng ating problem. Tap natin yung arrow. Scroll up ko lang. Then, dahil di tayo makapag-open, so hindi rin tayo makapag-login ng ating account. So, ito yung iselect nyo dito sa pagpipilian, yung I can't log into my GCash app. Then, madaragdagan tayo dito ng kailangan natin sagutan. So, ito lang naman yun. Select which statement is most relevant to your case. Pipili tayo dito ulit sa arrow button. Then, nasa unahan lang yung ating problem. Ito siya. The app is crashing upon opening or not opening at all. So, ito i-select natin. Your account type. So, ano ba yung account type mo? Piliin mo lang din dito sa may arrow. Then, after natin makapili, ilagay mo lang dito yung brand ng iyong device. So, makikita mo yan sa may settings ng device mo. And kung minsan nasa likod din yan, okay? Tapos dito, ano ba yung operating system mo? Ikaw ba ay naka-iOS, Android, or whatever, yan, Harmony? Then, dito, date encounter. Kailan mo ba na-encounter yung problem mo? So, input mo na dito. Ito yung screenshot ng transaction or yung error na nabasa natin kapag hindi tayo makapag-open ng GCash app. Pero kung wala naman kayo nababasang error message, okay na yung settings ng inyong device. Basta makikita yung registered mobile number nyo, okay? So, check na natin yan. Then, i-add na nga natin dito. Upload na natin yung mga screenshot na kailangan natin. Tapos, bago natin i-submit, check nyo kung tama yung mga information na na-input nyo. Kapag mali yan, mahihirapan tayong mas ma-resolve yung ating problem kasi hindi nila tayo i-entertain or sasagutin yung ating concern. Kapag okay na lahat, tap na natin i-submit.